mag-subscribe ka na. Hello, 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 universe. Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mapaimburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. O, diba? Kamusta naman kayo mga buweks? Ayan, pasensya na, pinuyat ko kayo kagabi ha. And napuyat din naman ako. Hindi na natuloy ang live natin dapat today. Kasi syempre, pagod din ako So, anong nangyari sa akin? Gumising lang ako na maaga kanina. Tapos, hinatid ko yung aking anak sa school. And after nun, hindi na muna ako natulog. Buhay na buhay naman ang aking diwa. So, naglinis ako ng bahay. Ayan, nag-general cleaning lang ako sa bahay, ganyan. Tapos, nag-nap lang ako ng mga 1.5 hours. So, medyo kagigising-gising ko lang din, no? Hindi pa nga ako naliligo. Ito pa rin ang aking damit kagabi. Diba? Mamaya na lang ako maliligo. Hindi nyo naman ako maaamoy. Huwag na kayong umarte dyan. So, ayun, naglinis-linis, ganyan, especially yung kitchen. Gusto ko yung kitchen malinis. So, ayun. Kaya pagdating ng aking asawa mamaya, bubrotyahin niya na lang akong bigla kasi nga linis ang bahay namin. Diba? Siyempre, tuwan-tuwa siya. Sa tuwa niya, di ibabalibag ka na niya pagdating niya, diba? Charito. Anyway, hello sa mga nanonood dyan. 1 million viewers. Please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please like this video. Thank you. Sa mga nag-like sa inyo, thank you. Sa mga hindi nagla-like dyan, ayan ha. Pag na-stroke kayo, huwag niyo akong sisihin. Pag na-stroke kayo ha. Kaya galaw-galaw, charot. So, ayun nga, no, eto na, nakakaloka itong chika natin ngayong araw na ito. Nanggigigil talaga ako, mga buweks. Nanggigigil ako dito kay Tunying, diba? Dito sa mga chay-chay. At saka dito kay Hello the Universe, diba? Anyway, eto na nga, no. Nakakahiya na mga buweks. Sa totoo lang, nakakahiya na ang mga pangyayaring kaganapan dito sa Miss Universe Organization. Bukod dito sa mga talak ni Denise, no? Ni Denise Laurel. Charing! Ni Denise White, diba? Hindi yung artistang si Denise Laurel. Isa sa mga favorite ko yan. Ganda-ganda ng boses. But anyway, ito na nga, no? Tanggalin na natin si Denise White. Masyado na siyang maingay. Kailangan na siyang itiklop. Charot! Diba? So, eto nga, dito muna tayo kay Antonia Porcel. Nakakaloka ito. Si Antonia, talaga namang gusto daw ilaban ng mga chay-chay or ng mga Thai fans sa Miss World, Jimboa. So, siguradong winner na daw ba ito? Kung natatandaan nyo, nung 2023, yung lumaban ito ng Miss Universe Thailand, wala namang kaplano-plano ito, di ba? Na-push lang ito ng mga Thai fans din. Kaya naman itong si Tunying, tiwalang-tiwala din sa sarili niyang super ganda nga niya, no? So, ngayon, lumaban nga. Pinalad naman sa Miss Universe Thailand. Syempre, palakasan system na rin yan, no? So, ayun na nga, no, pinupush nga ng mga chay-chay ngayon na sumali nga itong si Tunying sa Miss World, diba? Kasi nga, ito nga, no, kasi yung TPNG, di ba, binitawan na nila yung Miss Universe Thailand. So, ngayon, kinuha nila yung franchise ng Miss World. O, diba, itong si Puy, diba? Yung may-ari ng TPNG. So, ngayon, syempre, alaga ito ni Puy, diba? Itong si Tunying, diba? Hindi naman natin siya nakita sa press conference ng Miss Universe Thailand ni Papa Nawat, diba? So, ibig sabihin, nasa pangangalaga pa rin ito ni Puy. So, ayun, hindi imposible yan na pwede nga, ayan nga, no, na baka sumali itong si Tunying sa Miss World. Baka i-appoint na lang, no? So, ito, ang sinasabi dito, matapos nga makuha ng TPNG, no? Ang franchise or TPN, ang franchise ng Miss World Thailand, gusto ng mga Thai fans si Antonia Porcel ang ilaban dahil daw sure win na daw ito. Paano kaya nila nalaman yan, no? Ano kaya yung gagawin ng TPNG para makuha nila yung corona sa Miss World, diba? So, ang problema nga lang, kasi hindi na ito, di ba? Kung hindi ako nagkakamali sa Miss World, may yan di ba?
maano yan, kumbaga yung, anong tawag dito, yung age limit ni Mama Julia, diba? Kung hindi ako nagkakamali, 27 lang yan, or baka binabaan pa. Ito kasi si Mama Julia, ano yan eh, very old-fashioned, no? Hindi siya nakikipagsabayan tulad ng Miss Universe or mga ibang pageants diyan na wala ng ano, kumbaga may mga inclusivity na. Etong si Mama Julia napaka old-fashioned. Kung hindi ako nagkakamali, etong si Tunying, no, nasa 28 na, baka 29 na nga yan ngayon, di ba? So, ayun, ano ba talagang age requirements dito sa ano? Baka naman tinaasan na, di ba, ng Miss World Organization. So, titignan natin yan. Pero kung hindi ako nagkakamali, mga ano yan, mga 17 or 18 to 27 years old lang talaga. So, ayun. So, ilang taon na ba siya, di ba? Ano na yung pagkadilulo naman ito mga chay-chay na ito, di ba? Nakakaloka. Naku, Antonia, tumigil ka na nga, di ba? Masyado ka na. Eto naman si Antonia, mukha namang nag-ano din, nag-express din siya ng kanyang interest, di ba? Tumigil ka na, tama na yan. Feeling mo naman, sobrang ganda mo. Di ba? Nakita ko yan sa personal, hindi naman ganun kaganda. Hindi nga ako nakapaniwalang ano paano ito nanalo ng ano? Miss Universe First Runner-Up. Diyos ko, lalo pa ngayon, umiingay na itong si Denise White, di ba? Sa kanyang pagkaano. But anyway, yung kanya daw merit, deserving naman daw sa top 5, di ba? Pero syempre, hindi na matanggal sa isip ng mga Pinoy na pinalitan lang nito si Antonia Porcel. Ngayon, naiintindihan nyo na kung saan ako nanggagaling, mga buweks, noon pa, last year pa, di ba? Hindi talaga ako idol nitong ano, si Antonia Porcel. Kasi feeling ko talaga, may mga karumal-dumal na nangyari dyan sa Miss Universe noong 2023. Nakita nyo naman yung mga short video ko nung last 2023, no? Nung Miss Universe ni Michelle Marquez, di ba? Yung mga shorts sa video ko na ginagawa nung time na yun, umaabot ng 10 milyon, di ba? Ang views, kasi nga, syempre, super talak ako noon sa aking mga recorded voice, no? Or voice recorded, no? Sa aking mga shorts. Talagang umaabot yun ng 10 million, 15 million yung mga views. Kasi nga talagang binubuga ko doon yung aking nararamdaman na may mga pamekos-mekos sa Miss Universe na talagang deserving nga itong si Michelle Marquez din, no? Sa Miss Universe. Pero ayun, ito naman si Antonia Porcel, nung nakita ko nga, kayo naman, ginudiyosan nyo naman itong si Antonia Porcel. Ay nako, sa susunod nga, pag may Miss Universe, pag may dumikit sa ating mga kandidata, no? Sa Miss Universe, lalo na mga chay-chay, huwag nyo masyadong ini-embrace! Huwag masyadong mga buweks! Kasi inaagawan tayo ng spotlight niya mga yan, tulad nung kay Antonia Porcel doon sa El Salvador, di ba, nawala nga ang kanyang kinang. O, nung dumating na ngayon si Michelle Marquez di ba, ano nangyari? Dumikit kay Michelle Marquez tapos nagkaroon na siya ng kinang, di ba? Tapos ngayon, ayan, biglang pinasok na ay, naku, ewan ko sa inyo. Pag may mga nadidikit sa ating mga kandidata, tulad nung kay Chelsea Manalo last year, nadikit lang si Pero Bay. Na ano nyo na, hinipe nyo na ng bonggang-bongga, wag ganon. Kasi inaagawan tayo ng ng kinang, no? Porque dapat sa atin lang ang kinang, hindi naman sa pagdaramot, no? Kaya lang kasi ang dating, ginagamit ang Philippines, di ba? Kayo naman, tuwan-tuwa naman kayo, may naano lang sa inyong foreigner, akala nyo, ngayon lang kayo nakakita ng foreigner, di ba? I-hype natin ang sarili nating kandidata, wag ang iba, di ba? Hindi may lumingkis lang ng konti, akala nyo na, super tagal nang magkakilala nito mga ito, parang BFF ng dating, di ba? Wag ganon, di ba? Anyway, ito nga si Antonia Porcel, no? Tama na, day. Tama na. Diyos ko, gurangis ka na. Gurang-gutang ka na. Tama na yan, di ba? Parang si Usmel Zose, uugod-ugod na ayaw pa rin tumigil sa mundo ng pageantry, di ba? But anyway, ito nga, no? Si Antonia Porcel, payo ko lang, no? Talaga kasi merong merong age limit dyan sa Miss World. So, huwag masyadong gilulo, di ba? Sa Miss Cash mo ka na lang sumali. Total naman, ito namang si Puy, no? Meron naman siyang franchise holder siya ng Miss Cash mo. So, dun nyo na lang isabak yan, di ba? Kung gusto nyo ng mga luto-lutong ganyan, dun nyo na lang ipaglalaban yung mga kandidata nyo, di ba? Nakakaloka ito mga chay-chay na ito, Anyway, no? Parang super naman, di ba? Super naman sa pagdadululo itong mga chay-chay na ito. Parang ganun ba kakonti ang mga beauty queens nila? Yung talagang magaganda tuloy. Yung talagang mga Diyosahan, magaganda sa sa chay-chay. Limitado ba ang kanilang supply, di ba? Kumbaga parang kung iisipin mo, naubusan na ba sila ng mga dekalibreng kandidata dyan sa chay-chay, di ba? Wala na ba talaga? Or walang-wala na ba talaga? O baka naman mamaya, meron naman, kaya lang syempre nakapila pa dun sa mga tinuturukan, no? Hindi pa
Hindi pa sila ready, diba? So, nakapila pa doon yung mga tuturukan. Tapos yung mga ibang ano pa, yung mga naturukan na ano tawag dito? Pinapahupa pa yung kanilang mga bunganga. Pinapahupa pa yung mga kanilang mga baba, kanilang mga chin, mga ilong, no? Kaya si Antonio Purcell muna daw. Kasi daw complete package na, humupa na daw yung mga turok, di ba? Kung nakita nyo lang yung mukha ni Antonio Purcell, no? Hindi naman sa pang ano, ha? Kung makita nyo, Diyos ko dahil, walang kalingkingan sa pagmumukha ni Michelle Marquez, di. Diyos ko Lord. Kung makita nyo ito sa personal, ay nako, di ba nung nanood nga ako ng Miss Universe Thailand yung last year, di ba? Ayun, may picture pa kami. Mukhang mas maganda pa ako sa kanya. Diba? Nakakaloka. Parang yung face niya, puchok na puchok. Diba? Parang isang dosenang or isang truck ang itinurok sa pagmumukha. Na mga fillers. Diba? Charing! So, ayun nga, wala namang masama doon. Pero syempre, may binabagayan kay Antonia. Putok na yung labi. Diyos ko Lord, diba? Kung nakita niyo. At saka hindi naman talaga siya ganun kagandahan sa personal, mga buweks. Kumbaga, nung nakita ko siya, talagang hindi ako nasurpresa. Sabi ko, ganun lang pala. Parang ano lang, parang typical lang na babae. Parang ganun. Ewan ko itong mga Pinoy vlogger sa Philippines yung nag-cover nung nagpunta si Antonio Purcell kesyo, Diyosahan daw. Diyos ko Lord, ewan ko sa inyo. Alam niyo ba yung tsura ng Diyosahan? Eto! Di ba? Di ba nakakaloka kayo? Diyos ko, nakakaloka. Parang ano ba naman yan? Parang di ba? Hindi na nakontento sa supranational, di ba? Sumali na nga na Miss Universe, tapos nagka-title na, di ba? Tapos gusto ngayon, eto na! Di ba? Gusto pa rin Miss World, di ba? Ano ba to? Uhaw na ba talaga sa corona? Wala na bang ibang ipapadala? Yung bata-bata naman, di ba? Magpahinga ka na, oy! Diyos ko Lord, tama na yan, di ba? Magpahinga ka na, give chance to others na naturukan, di ba? Ng mga doktor nyo dyan, karing, di ba? Nakakaloka ito. Super naman sa paggagahaman itong mga chay-chay, di ba? Parang wala, konti lang yata yung mga pakak na queen sa kanila, parang walang-wala na talaga sila, no? Parang, ay nako, hindi na nakontento itong babaitang ito, nakakaloka. Parang wala na bang ibang dyan, maibubuga ang chay-chay, di ba? Nakakaloka ito. Ubus na yata yung mga magaganda sa kanila. Kumbaga, samantalang sa atin, di ba, meron tayong mga recycled queens na sumasali. Sa kanila, parang doble-doble, tripling recycled queens yung, yung mga ipinapadala nila, nakakaloka, no? To be honest, to enter the Miss World pageant, eto, no, contestants must be, kung hindi talaga ako nagkakamali, alam ko hindi ako super fan ng Miss World, pero alam ko 17 years old to 27 yan. Kung hindi ako nagkakamali. Ito namang mga chay-chay na ito, lalo na itong si Antonia, nag-express pa ng interest, no? Na pagsali nga dito sa Miss World, Diyos ko, ambisyosa! Ambisyosa ka, diba? Sige, sumali ka, baka dyan na nga magkaalaman, no? Kung talagang, kung talagang pwedeng-pwede ka talagang masungkit mo ang corona ng Miss World, diba? Siyempre, wala dyan si Halo, diba? Tingnan natin kung makasungkit ka nga ng corona dyan, diba? Ay nako, wala silang parang nakikita mo dito sa mga chay-chay na ito na wala silang mga reserba, no? Wala talagang reserba. Kaya puro ganyan yung nilalaban nila, paulit-ulit. Sinasabi nila na yung Philippines daw, puro recycled queens. Si ganito, si Atisa Manalo, si Winwin Marquez, sumali na, sasali pa, sila Chelsea Fernandez, mga ganyan-ganyan, no? Kahit nung last year pa, samantala nga sila parang double dead na yung inaano nila dyan, no? Ilang beses ang sumali ng international, pa rin. Ay, naku, ewan ko. Parang, ito namang si Antonia, parang, naloka naman ako. Tama na, di ba? Bulok ka na. Di ba? Nabubulok na Di ba? Pabulok na Diyos ko, sasali pa. Diyos ko, nakakaloka ito, di ba? Kaya dyan na lang sila kay Antonia, wala na silang maasahang iba, di ba? Hindi nila mapagkatiwalaan yung mga ibang naturukan na doon, di ba? Nakakaloka, timawa sa corona itong mga ito, Nakakaloka, lahat na lang sinalihan, parang not contented na lang sa sa mga nakamit nitong si Tunying. Nakakaloka naman ito mga ito, 'di ba? Iba yung type ni ni Mama Julia, 'di ba? Kung alam niyo lang ang Miss World, iba ang type niyan, 'di ba? Gusto niya yung bata-bata, at saka tingnan niyo naman, naku, ewan ko lang dito kay Antonia, no? Atong si Antonia, siguro kung gusto mo lumaban, doon na lang sa Miss Cash mo, 'di ba? Matutuwa pa sa'yo si Bawang, 'di ba?
Sila yata yung nauubusan ng mga kandidata no? Sabi nila nauubusan na daw tayo ng mga candidates, no? Sa beauty pageant. Sila yata yung nauubusan. Kasi ayan, di ba? Puro recycled na rin yung ipinapadala nila sa atin nga. Tulad nga ng sinabi ko kanina. Tayo may mga recycled queens sila, recycled. Parang sobra na, di ba? Kayo ba, sa tingin nyo ba, dapat pa ba siyang lumaban ng Miss World? Di ba parang umay na, di ba? Maawa naman siya, at saka magbigay naman siya ng respeto, hindi niya na nga nirespeto ang supranational nung lumaban siya ng ng Miss Universe. Ngayon, ganyan din ang gagawin niya sa sa Miss Universe organization, di ba? Nakakaloka, ginawa ng hanap buhay ang mundo ng pageantry, di ba? Hindi na nahiya, hindi man na naisip yung mga, syempre kahit pa paano, isipin mo rin yung sasabihin ng ibang tao, at saka parang, eto naman si Antonia, feeling niya naman na, buong Thailand, sinusuportahan siya. Kung hindi ko pa alam, di ba, nakita nga natin yung send-off niya sa airport, di ba? Parang hindi naman ganun karami yung mga tao doon. Kasi ang gusto nila si Vina para Vinar, di ba? Eto namang si Antonia, feeling din na di ba, nakakaloka. Mag-concentrate ka na lang sa ibang bagay, G. Charot. But anyway, bottom line nito, ito lang, no, kalma tayo. Masyado tayong hyper. Kung gustong sumali, if Antonia Persil wants to join Miss World, no, that's okay. That's her life. So, let her be. Ganun talaga, no? Well, kasi nga, syempre, kahit pa paano, no, masasabi rin natin si Antonia Persil ay nasa fighting form din. So, in fairness, yung katawan naman ito, okay din, kaya lang medyo malapad lang, no? Pero kung sa ganda, tingin ko, lalamunin siya sa Miss World. Kasi sa Miss World, talagang super daming magaganda din dyan. At saka yung mga bunganga ng mga kandidata dyan, talaga buga kung buga. And communication skills naman ni Antonia Persil, hindi naman ganun kaganda, di ba? Baka kapag kay India pa lang, kay Philippines, lamunin na siya ng buong buo. Hindi na siya, di ba? Hindi na siya makaalma. Doon pa lang sa, anong tawag dito, beauty with the purpose nila, talagang lumubog na siya sa imbornal, di ba? So, ayun lang. Well, good luck to you, Antonia Persil. Ayan, i-push mo lang ang paglaban mo. Lahat, labanan mo na. Wag mo nang itira, di ba? Bahala ka, masyado kang, walang pagkakontento sa buhay, di ba? Go lang. Ayan, baka mamaya wala nang sumuporta sa iyo. Charat, di ba? Anyway, ito naman na mga buweks, nakakaloka naman ito. Ito hindi ako super fan ni Victoria Theelberg, no? Hindi ako masyadong, ibig sabihin hindi naman ako super fan, but I like her, no? I like her, but nandun pa rin ako sa sinasabi kong, para sa akin, hindi siya Diyosahan, but she's gorgeous. I've seen her in person. So, sa Miss Grand International, no? Pero, eto hindi man ako super fan ni Victoria, naaawa ako sa kanya, mga buweks. Sobrang naaawa talaga ako sa nangyari sa kanyang homecoming, di ba? Parang sinasabi nga doon na after 73 years, di ba? So, tama pala, hindi lang unang pagkakataon ito na nagkaroon ng corona sa Miss Universe ang bansang Denmark. So, meron na silang corona dati. So, after 73 years, ngayon lang ulit sila nagka-corona, di ba? Kumbaga, isang malaking karangalan, isang victory ang naiuwi ni Victoria para sa kanyang bansa. Kaya nga lang, unfortunately, syempre, pumutak ang kanilang national director sa Denmark, di ba? Kasi nga, natatandaan nyo yung gumawa tayo ng vlog about sa homecoming ni Denmark, no, sa kanyang bansa, ni Victoria. Yung date doon, nung ginawa natin ng vlog, yung kanyang homecoming, yun din yung date na pagpunta niya sa Denmark. Di ba? Parang same day yung kanilang pinost sa kanilang social media account ng Miss Universe, na same day din yung pagpunta niya doon. Parang nakakaloka, di ba? Walang niha-niho, walang kaabog-abog, talagang pinapunta na doon si Denmark, doon sa date na nilagay nila mismo sa social media nila. Parang anong nangyari parang siguro walang kaalam-alam din itong si Denmark, biglang ibabato na lang siya doon sa kanyang bansa, di ba? Nakakaloka yan. Ano bang nangyayari dito sa Miss Universe organization? Nakakahiya na, sa totoo lang, no? Nakakahiya na talaga. Kung iisipin nyo, di ba, Reyna yan ng Miss Universe, isa sa, kumbaga, pinaka number 1 beauty pageant sa mundo ng pageantry. Tapos ganito yung nangyayari, di ba? Kung natatandaan nyo, ay Chinese Palacios, di ba? Hindi rin niya nakapag homecoming, di ba? Kung tutuusin lang,
kayang-kaya ng Miss Universe organization kausapin yung yung gobyerno sana no ng Nicaragua pero walang nangyari, 'di ba? Parang naging sunod-sunuran sila sa organization itong si Shanice Palacios at saka itong kanyang national director no nakakaloka. Hay nako, etong sabi dito, hindi daw extravaganza or hindi daw pasabog ang sinapit ng homecoming ni Victoria sa Denmark. Ayan, no? So parang anong nangyari doon, parang siguro 30 or less than 30 katao lang. Yung mga sumalubong at saka isang journalist lang. Ang sumalubong dito kay Victoria, nakakaloka ito. Nakakaawa. At ayon daw sa Miss Denmark organization or Miss Universe Denmark organization, ito yung head, ito yung may hawak ng franchise, no, na si Lisa Lentz. Ayan, no? Hindi daw sila nasabihan na may homecoming na palang magaganap nung araw na yon, nung pinost nila yung picture ni Victoria. Doon na lang sila nagulat sa social media social media accounts ng Miss Universe organization. Doon na lang sila nagulat na kapopost lang nun, dumating na agad-agad si Victoria, di ba? Parang hindi man lang sila kinontak na pasakay na si Victoria ng eroplano, ganyan-ganyan. Di ba nakakaloka talaga itong organization na ito? Kumbaga parang, poor planning yung nangyari dito kay Victoria, di ba? Parang isang malaking kapabayaan daw ito, sabi ni Lisa, no, nung national director ng Miss Universe organization. Sabi daw, malaki daw kapabayaan ito ng Miss Universe organization. Ayon sa kanya. So, ayun, nakakaloka lang, no? But kung iisipin nyo, parang, di ba, nakakaawa talaga. Nakita ko yung itsura ni Victoria, parang bagong Miss Universe after 73 years, no? Na maiuwi niya ulit yung corona. Tapos yung sumalubong sa kanya, parang 30 lang, di ba? Nakatao, baka nga yung mga iba pa doon, hindi naman mga media, parang siguro mga napadaan lang doon, mga nagta-travel, ganyan-ganyan, no? Hindi naman talaga media, though alam nila na nanalo nga si Victoria na Miss Universe, so, syempre, famous public figure, so kinuha na ng video, ganyan-ganyan, no? Tapos yung iba doon, siguro siguro mga vloggers doon, pero sa 30 na yun siguro hindi naman talaga yun lahat vloggers or ibig ko sabihin lahat media. Ang sabi nga yung talagang media lang doon ay iisa lang, di ba? At saka yung iba kasi diyan parang wala din naman pakailam kasi sa Europe hindi naman nila binibigyan ng tuong pansin, no, yung beauty pageants talaga. So nakakaawa talaga ito. Panoorin nyo ito, yung kanyang homecoming sa airport nung dumating siya. Nakakaawa itong si Victoria. Ayan yung kanyang mga family, no? Mga friends. So, sinalubong siya. 'Di ba? Yung iba parang galing pa sa office, no? Grabe. Oh, she's very emotional. Ang ganda ng crown. Bagay na bagay sa kanya, in fairness. Ang tagal niya ring nawala sa no? Sa bansa niya, no? Ilang buwan din yan. Kasi mag-isa lang siya nung nung pumunta ng Mexico, 'di ba? Alam mo dito parang naawa talaga ako sa kanya, nahabag talaga yung puso ko. Sino naman ito? Bakla ka. Parang talaga ako, naawa ako kay Victoria. Parang she deserves more, 'di ba? Ay nako. At saka napansin ko, sa totoo lang mga Bwex, no? Di ba ang mga Miss Universe title holders, di ba meron silang mga bodyguards, di ba? Bakit ngayon parang wala na yatang bodyguards? Ang Miss Universe organization, di ba? Ang mga winners, napapansin ko lang.
Dati kasi kay Catriona, inokoronahan yan, hindi mo na talaga malapitan si Catriona eh. Ganon din si ano, yung nagpatong ng corona kay ano, na taga South Africa. Si Demi Neil Peters ba yun? Ayun, parang, alam mo yun, pag lumapit ka talaga sa ano, sa reyna ng Miss Universe, talagang dadambahin ka, alam mo yun. Pero ito parang wala. Parang siya lang mag-isa, siguro may kasama naman. I don't know, parang siya lang mag-isa. Nakakaloka naman ang Miss Universe organization, si Halu. Lalo na itong si Raul Rocha, no? Anong ginawa nila kay ano? Kay Victoria? Parang baliwala, parang ang nangyari, minor lang yung pageant na ito, di ba? Parang ganun lang. Nakakaloka, hindi nakaka-major pageant. Nakakaloka, di ba? Kung iisipin mo, Miss Universe yan, pero yung homecoming niya parang pang minor pageant, di ba? Nakakalungkot lang. Anyway, ito yung sinabi um, ito ang sinabi ng ano, ng anong tawag dito, ng national director, no? Ng Miss Universe Denmark. So, ang sabi dito, 30 people were there and one journalist. So, 30 people nga. But, what do you expect when Miss Universe kept it secret and posted about this at 6 p.m. the day before? Ay, nakakaloka naman. Super ano naman talaga ang ano, 'di ba? Ang notification. Super late. Their poor planning is the result of what could have been a beautiful, impactful homecoming with hundreds or people at the airport, a paradise, charity events, gala, photo shoots, meet and greet, and much more. If only they bothered to answer emails for the past 3 to 4 months and put in a bit of work. They prefer 5 minutes calls on the phone and not have anything in writing, so you can't prove anything and they can change their narrative anytime. Nakakaloka. So sad for our queen, our national organization, and our nation, but we brought the crown to Denmark and made history in 73 years, and no one can ever take it away from us, diba? Grabe yung ano no, yung hugot ng national director. Grabe yung sama ng loob nila. Kahit naman ako siguro ang national director, sasama din ang loob ko, diba? Parang pinaghirapan yan. Hindi naman ano, kumbaga, hindi naman biro-biro ang paglaban sa competition, mapa-minor man o mapa-major, di ba? Siyempre, magbabiyahe yung mga yan sa host country. Biruin nyo, ang layo-layo ng Denmark sa Mexico, no? Lalo na pag kung saan man ito hino-host, ang lalayo ng mga bansa, no? Sa bawat isa, sa bawat host country. Tapos magta-travel sila. Tapos ganito lang mapapala. From Arbony Gabriel to Shanice Palacios to Victoria, talagang walang homecoming na nangyari. Sa totoo lang, no, walang homecoming parade, di ba? Buti na nga lang ang Philippines, no, naawa pa dito kay Shanice Palacios, no, at talagang sinakyan yung kanyang kadramahan, no, di ba? Na magkaroon ng homecoming parade, di ba? So let her come to the Philippines na lang, di ba? Para mag-homecoming parade, no? Ayan, mabibigyan ng hustisya ang kanyang pagkapanalo, 'di ba? Itong Miss Universe organization parang inaasa na lang sa kung sino man ang gusto magbigay ng homecoming parade sa kanilang reyna, ayaw gumastos, 'di ba? Kung tutuusin naman, hindi naman sila ang gagastos, 'di ba? Ang organization, kumbaga yung may hawak ng franchise, 'di ba? So ayun lang, nakakaloka lang din, no? But anyway, Norway, Sweden, Denmark, sabi nga nila, no? Ito ang sabi dito sa comment. Ito daw yung mga bansa na walang pake sa pageants. Hindi lang naman itong tatlong ito, Norway, Sweden, and Denmark. Actually, a lot of countries, no, sa Europe, no, yung mga European countries, hindi naman talaga sila nag-aano diyan sa mga beauty pageants, no. Parang feeling ko yung ano lang yata. Isang talagang super fan lang sa beauty pageants is yung yung France, no, kung hindi ako nagkakamali. Kumbaga,
eto mga bansang ito sa Europe, no, sports talaga ang kanilang pinagtutuunan ng pansin, yung kanilang pinagkakagastusan, knowing na Denmark, medyo nakakaangat-angat itong bansang ito. Medyo, hindi ko lang alam kung first world country sila, pero hindi sila third world country, definitely. So, for sure, kaya nilang gumasos ng malaki. Kaya nga lang, syempre, wala naman silang pakailam sa beauty pageants. Kaya deadma lang sila din, no? So, sa sports talaga sila mahilig. So, parang minsan iisipin mo, anong tawag dito? Parang medyo drama-drama rin ng konti itong mga kaganapang ito, no? Although nakakalungkot din naman, no? Pero syempre, kung ikaw, aware ka sa sports, so alam mo na yung Denmark talaga, hindi rin naman talaga sila talagang after sa mga beauty pageants, no? Well, ito nga yung sinasabi dito sa comments, um, yung totoo daw, wala daw talaga ding pake talaga yung mga Danish sa pageants. Focus yan sila sa mga, alam mo yun, paghahanap buhay. Kumbaga, linyahan ng mga tao daw dito sa, alam mo yun, mind your own business daw, ganyan daw, sa Denmark. So, sa Pinas lang naman kasi talaga no? Sa Pilipinas, sa Thailand, sa Indodilulo, no? Nagaganap yung mga homecoming parade, no? Pero yung kumbaga, dyan lang sa atin big deal, no? Lalo na sa Asian country at saka sa mga Latik. Ayan, no? Yung mga big achievements na ganyan sa mga bansa lang natin. Sa Asian countries at saka sa mga Latik. Pero dito nga sa European countries, so tingin ko hindi naman nila binibigyan talaga ng halaga yung beauty pageants, no? Hindi talaga nila parang sinasamba ang mga beauty pageants, lalo na ang Miss Universe, no? So, well, sa totoo lang, yan naman talaga ang totoo, di ba? So, walang walang halong kieme, kahit mag-research pa kayo. So, ayun. So, siguro kahit na, minsan kung iisipin nyo rin, kung halimbawa yung Miss Universe organization, sinabihan din itong national director ng Denmark, I don't think na ganun din karami yung, kumbaga yung dudumugin si Denmark or si Victoria sa airport. I don't think so. Siguro may mga ilan-ilang pipick up dyan na mga, alam yun, TV channels, stations, mga journalists or mga media, no? Pero ilan-ilan, hindi katulad sa atin, hindi katulad sa Indonesia, hindi katulad sa Malaysia, hindi katulad sa Vichin, hindi katulad sa Thailand, hindi katulad sa mga Latik, no? So, ibang-iba talaga. Iba yung kultura nila at saka iba yung pinagtutuunan nila ng pansin. So, ayun. Pero, to be honest, nakakasad lang naman talaga na, alam niyo, parang wala talagang tatalo sa Pilipinas, no? Nakakasad yung mga ibang bansa na hindi nabibigyan ng magandang homecoming, no? Homecoming or homecoming parade. Lalo na yung ginawa ng Miss Universe organization dito kay Victoria, di ba? Kahit papaano napagkakitaan na rin nila itong si Victoria, pero mukhang hindi bet ni Haluda Universe si Victoria, di ba? So, kaya hindi na rin ito binigyan ng pansin sa kaya ura-urada na lang. Ayun, pinalipad na sa Denmark. Di ba nakakaloka itong si Haluda Universe, no? Parang sa atin lang talaga. Yung may pangmalakasang suporta ng mga pageant fans, yung for the love of pageantry, nandyan talaga sa Asia, no? But anyway, bakit kaya ganon? Sa totoo lang, no? Parang simula nang itong si Haluda Universe, ang humawak ng Miss Universe organization, lalo na itong si Raul Rocha, no? Talagang yung organization na yan, parang, ay nako, ewan ko na lang, mga buweks, no? Parang sobrang naging pabaya na sila, di ba? Parang pabagsak na talaga itong Miss Universe organization, lalo pa ngayon, napapabalita na nga, ito na nga, mga buweks, no? Ito na nga, ano ba yan? Sumabit yung dila ko. Napapabalita na nga mga buweks, no? Ito daw, nagkakagulo daw si Raul Rocha at saka itong si Haluda Universe, di ba? Ayun ang sinasabi ko, isang kaabang-abang, di ba? Para may mga hindi daw pagkakaunawaan itong si Raul Rocha at saka si Haluda Universe. Kita nyo naman, di ba? Nung in-announce na ang nasa Thailand na nga, no? Ito, i-host yung yung Miss Universe, 'di ba? After ng press conference nila, 'di ba? Hindi naman nagpunta itong si Raul sa Thailand, 'di ba? Parang si Haluda Universe na lang ang nagpo-promote ng Miss Universe in Thailand, 'di ba? So, hindi pa natin alam yung mga aganapan, pero parang maraming mga ugong-ugong dyan sa tsabi-tsabi, no? About sa pera, ganyan, no? I don't know. Basta bahala sila sa buhay nila. Kung ano yung mapipick up natin, kung ano yung puputok sa social media, yun na lang ang pagpiestahan natin. Huwag tayong gumagawa ng mga istorya. Baka mamaya malusot-lusot.
Mahirap kasing gumawa ng istorya, no? Kailangan may resibo tayo. So, hihintayin na lang natin yung drama ng buhay ni Hello the Universe at saka ni Raul, di ba? Dito sa Miss Universe Organization. Nakakaloka itong dalawang ito. Parang, itong dalawang ito, parang gusto talaga nilang sumikat, no? Mga, pa-fame, di ba? Charot. Pero, syempre, sikat naman na din sila. Kasi nga, syempre, sila yung may-ari ng Miss Universe Organization. Parang ito namang si Raul Rocha, parang wala rin naman masyadong ginagawa sa, sa Miss Universe Organization, no? Nachismis pa nga itong binubrocha daw si di ba? Si Victoria, pero parang hindi naman ganung babae si Victoria. At saka parang hindi naman ganun din, lalaki si Raul. Tingin ko, to si Raul, marespeto sa mga babae. Nasa itsura niya naman mukha naman siyang anong tawag dito? Mukha naman siyang may, anong tawag dito? May salita dun sa word na yun May pagka-gentleman, di ba? Sa mga girls. Siguro yung mga iba na lang sila, na misinterpret lang nila. Siyempre, gagawa ng istorya. Nagmula naman yun sa mga latik, di ba? Nagmula sa mga latik, yung mga chismis-chismis na yan. Kasi nga, siyempre, gusto nila manalo yung mga taga-latik na kandidata nila, no? So, yung nanalo nga itong si Victoria, ginawa na lang nila ng mga istorya. Nakakaawa din itong si Victoria, no? In fairness. Alam nyo, parang ngayon, napapalapit na ang aking kalooban dito kay Victoria Del Leon, di ba? Naawa ko sa kanya. Parang ganyan din yung naramdaman ko kay Shanice Palacios na hindi ko naman siya sobrang bet. Pero, syempre, no? Parang nakita ko naman na sobrang bait naman ito si Shanice Palacios. Kaya naman talagang nahabag ang aking mabuting kalooban. Di ba? Charing! So, ayun nga, no? Parang naaawa ako. Parang, alam nyo yun, iuwi nyo na lang ito sa Philippines at bigyan nyo ito ng maganda, no? Ng masigarbong palakpakan at homecoming parade, di ba? Sa SM MOA, di ba? Why not, di ba? So, ayun lang, no? Kahit naman daw sabihin na ang buong, or ibig sabihin, sinasabi dun sa comment section na kahit daw sabihan ng yung Denmark, no? Kahit daw sabihan ng buong Denmark, wala din daw talaga, no? Wala din daw talaga. So, kahit na sabihan pa nila in advance, kahit na 3 months before pa or 2 months, imposible din talagang maraming pumunta dyan sa kanyang, anong tawag dito, homecoming, no? So, imposible din talaga. So, siguro, mga ilan-ilan. Kung may mga Pinoy dyan, baka mga Pinoy pang magpunta dyan, di ba? Kasi nga, syempre, mga Pinoy around the world, di ba? Talaga namang super fans, di ba? Na Miss Universe, di ba? Lalo na yung mga baklita dyan sa sa iba't ibang bansa, di ba? Kahit na kahit na hindi natin kababayan yung nanalo, pag dumating dyan sa bansang niya, yung mga baklitang Pinoy, nakapila na doon, di ba? So, ayun, para may ma-content din. Charing! So, ayun. So, nakakatuwa lang, no? Well, anyway, ganun talaga. Kasi nga, yung mga Pinoy, syempre, likas tayong pageant lovers, di ba? So, ayun, pinanalo nyo kasi, ang European country. So, ayan ang napapala nyo ngayon, di ba? Kung ipinanalo nyo ang Asia na lang, no? Kahit si Suchata, no? At saka o kaya itong si Chelsea Manalo, hindi nyo na lang sana binigyan ng Miss Universe Asia, yung title na lang sana na Miss Universe ang ibinigay nyo, kita nyo nga itong si Chelsea Manalo, di ba? Miss Universe Asia ang napalanunan, pero nagkaroon pa siya ng ingranding homecoming parade, di ba? Kumpara dito kay Victoria TLV, di ba? But anyway, ayun, nakakaloka lang. Siyempre, nakakaawa naman talaga itong si Victoria, no? Parang, siyempre, pinaghirapan niya ang kanyang title, hindi niya naman deserve din na parang ganito lang, di ba? So, ayun, no? Well, ipagpatuloy niyo yung mga ganyang galawan, no? Yung Miss Universe Organization, no? Talagang malulugi kayo, no? Ipanalo nyo yung mga bansa, no? Na mga walang interes, di ba? Sa beauty pageants. Ipagpatuloy nyo yan, no? Mga walang interes sa pageantry. Ayan, dyan kayo yayaman, di ba? Charot. So, ayun, aanhin mo naman ang marami din. Ito, naisip ko lang, no? Parang, minsan kasi, parang aanhin mo naman yung marami ring sasabulubong sa'yo, di ba? Sa airport, di ba? Minsan, maiisip mo yun, kung puro lang din namang puro plastic ang mga nag-aabang dyan sa airport, no? Yung para mag-aabang sa'yo, tapos may mai-content lang, ganyan-ganyan, no? Mga plastic lang yung mag-aabang sa'yo. Piliin mo na lang yung mga konti lang, pero at least yun, mga legit, di ba? But anyway, hindi mo pa rin mababago yung mentalidad ng mga tao na parang, syempre, maikukumpara yung kanyang homecoming parade sa mga ibang bansa, no? Like Philippines, ay may nakita nga akong comment dyan, sa anong tawag dito? From South Africa yata, or America yun. Basta yun. Sabi niya,
ibang-iba pa rin daw talaga ang homecoming parade sa Thailand at saka sa Philippines. Talagang alam mo kahit na hindi nag-title, ito nga si Antonia Persil, first runner-up, 'di ba? Nagkaroon ng homecoming parade, bonggang-bongga. Si Michelle Marquez din hindi naman nag-title, 'di ba? O hindi nga pumasok ng top 5 pero yung homecoming parade, bonggang-bongga din, no? So ayun, good luck sa kanila. So ganun talaga, tuloy nyo yan, no? Magpanalo kayo ng mga bansang hindi naman, after sa pageantry, magandang galawan yan, no? So, para, ayan. Sige, bahala kayo sa buhay nyo kung gusto nyong malugi ang inyong, organization ng tuloy-tuloy, di ba? Habang hawak nyo yan, good luck, no? But anyway, eto na nga, no? So, since, ayun nga, nagkakagulo nga daw, may issue-issue nga daw itong si Raul Rocha at saka nga itong si Hello the Universe, no? Syempre, nakapasok na itong si Papa Nawat, no? Nakapasok na dito, may galawan na siya sa Miss Universe organization. Siyempre, anong susunod dyan? Next step ni Papa Nawa, di ba? Pwedeng siya ang bumili ng shares ni Hello the Universe kung sakali man, no, na magbitaw agad-agad si Hello the Universe ng kanyang posisyon, ng kanyang pagmamay-ari dito sa Miss Universe, di ba? Sasabihin niya si Papa Nawat kasi nga, siyempre, ang dami ng kontrobersya ni Hello the Universe, no? Ngayon wala pa tayong naririnig na official statement niya pambato dito kay Dennis White, di ba? So siguro tahimik siya kasi alam niya totoo, no? So or siguro kumikilos na rin yan ng mga palosot-losot niya, no? But anyway, hintayin natin yan. Kung sakali man nabibitaw si Hello the Universe sa pagmamay-ari niya sa Miss Universe, panigurado si Papa Nawat. Ang mangyayari diyan, pasok, di ba? Papanawat. O, di ba? Si Papanawat na yung magiging may-ari ng Miss Universe. Or half, no? Nung 50%. At pag nahawakan niya ng Miss Universe, patatalsikin niya naman si Raul Rocha. Di ba? Nakakaloka mga kaganapan dito sa Miss Universe. Parang kung ano-ano na, parang ang dami ng kachipan. Di ba? Parang ngayon napapaisip ako, mag-cover pa ba ako ng Miss Universe? Naluloka talaga ako mga bwex. Parang gusto ko na lang manood. Sa totoo lang, no? But anyway, mga bwex, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinyon. Hanggang sa susunod natin mga chika-chikahan. Bye for now, mga blacks, and I love you all. Bye. See ya.